Ano yung narinig ko? Tumihim sa Zenon. Kaya napatingin ako sa kanya. Ang kaninang maliwanag niyang mukha ay naging madilim, ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Magsasarado ka na? Maaga pa naman. Baka pwede kang mag-extend muna. Minsan lang naman kami pumasyal dito Uuwi na rin kami ng Maynila nitong kaibigan ko. Sabay tingin kay Zenon. We really like your paintings. Suki mo rin ang mama ko. Mama mo? Oo, kilala mo siya. Si Teacher Sales. Siya ang mama ko. Siya palang sinasabi ni Teacher Sales na anak niya. Silang sinasabi niya nung mga nakaraang araw. I can't make sense. Attorneys, sila nga yun. Malaki ang utang na loob ko kay Teacher Sales. Kaya hindi na lang ako nagsara. Actually, hindi naman talaga ako magsasara pa. It's just I want to get rid of them. Pinayagan ko silang tumingin-tingin sa mga paintings ko. I was just following them. Pero hindi nakaligtas sa tingin ko ang pasimple-simpleng pagtinanis ni Zenon sa akin. Tahimik lang ito. Pero hindi sa painting nakatuon ang kanyang atensyon kundi sa akin. Nang magtama ulit ang paningin namin, ay nirapan ko na siya. Isabel, do you have a bathroom here? Biglang sabi nito, habang dinidinan ng pagsasabi niya ng ginagamit kong pangalan. Meron, nandun sa may banda doon. Sabi ko sabay turo sa medyo madilim na sulok nitong butik, kung saan nandoon ang banyo. Medyo madilim yon, dahil hindi ko pa pinalagyan ng ilaw, at talagang maliit lang. Saan ba? Ulit niya, na tila hindi niya pa rin makuha ang sinabi ko. Sigurado akong malinaw ang pagtuturo ko sa kanya. At saka kahit bata ay matutuntun yon. Pwede bang samahan mo ako doon? Kung okay lang. I'm starting to get irritated. Handa na sana akong sagutin siya. Na ayoko ngunit nagkatinginan kami ng anak ni Teacher Sales, kaya wala akong nagawa. Kundi gabayan siya patungo sa banyo. Sure, attorney. Sabi ko na lang, kahit nagkukukot ang kalaoban ko. Isang ngiting tagumpay ang iginawad niya sa akin. Nauna na akong maglakad at sumunod naman siya. Nang makarating na ay huminto ako. Dito na lang. Malamig na sabi ko. Thanks, sabi ni Zenon at binuksan ang pintuan ng banyo. Akmang aalis na ako nang bigla niya na lang hinawakan ang braso ko at buong pwersa niya akong hinila papasok sa loob. Sisigaw na sana ako, ngunit mabilis ang kanyang kamay para takpan ang bibig ko. Para hindi ako makasigaw. Kaya pala hindi kita mahanap-hanap. Dahil Isabel na pala ang pangalan mo, ha? Oceana? Mahina ngunit madiing sabi niya. Kapwa mabibigat ang paghinga namin. Bitiwan mo ako. Malamig ngunit madiin kong sambit. He pinned me on the wall, therefore, I couldn't do a single move. Huwag kang gagawa ng ingay, Oceana, or else, I will let the people know that you're Oceana and not Isabel. Banta niya. Ano ba kasing kailangan mo? Ngumisi siya, sobrang dikit ng katawan namin. At nalalanghap ko na ang kanyang hininga. Zenon, bakit mo to ginagawa? Tapos na tayo at matagal na. Mas lalong nagalit ang mukha niya. Dan? Anong ibig mong sabihin? Umalis ka nang walang paalam? Tapos sasabihin mo na tapos na tayo? Napamura siya. Napapikit na lang ako. Lubayan mo na ako. Wala ka na kailangan sa akin, hindi ba? Hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit niya ako ginugulo. Sobrang tagal na naming wala. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong nilukumos ng halik. Halik na puno ng rahas at puno ng pangungulila. I pressed my lips not to welcome his tongue but I failed. Nagawa niya pa rin gulagurin ang bibig ko at pilit na pinag-espedahan ng aming mga dila. Habang tumatagal, nalulunod na ako sa kanyang marubdob na halik. He has the power to put me into temptation. Impit na ungol ko nang maramdaman ko ang isa niyang kamay sa aking papaya at minamasahe ito. Medyo masakit, pero masarap sa pakiramdam. It's been so long since I experienced this kind of pleasure. Sabi pa niya. Tuloy pa rin ang paghalik niya
habang gumagapang kung saan-saan ang kanyang mga kamay. "Na-miss ko to." "I miss you," bulong niya between our kisses. Humiwalay ang labi ni Zenon at pumunta sa tenga ko. Napaigtad ako nang maramdaman ko ang dila niyang humahagod sa punong tenga ko. He became wilder this time. Pinababa niya ang kanyang kamay at dumiretso sa aking tiyan at paunti-unting dumadaos-dos papunta sa aking little girl. Nagtaas baba ang aking tiyan nang maramdaman kong sinasapo niya ng aking little girl. Paulit-ulit niya yung ginagawa hanggang sa maramdaman kong namamasa na ito. "Gusto kong pumasok dyan," bulong niya. Wala akong naisagot dahil literal na nakapikit ako habang dinadama ang ginagawa ni Zenon sa aking sensitibong parte. Hindi na ako hinintay sumagot ni Zenon. Nagmamadali niyang ibinaba ang sayat ng aking panloob at lumantad ang aking pinakatatagong kayamanan. Lumuhod siya para pumantay siya sa aking ibaba. I look at him. "I miss you." Iyon ang sabi niya sa aking little girl na tila tao ito na kinakausap niya. Pagkatapos sabihin yon, ay marahan at buong pagsuyong kinintalan ito ng halik. Tila nanigas ako at napadaing nang mag-umpisa na niya akong kainin. Marahan, pero mukhang sabik na sabik siya sa kanyang ginagawa. Halos tumirik ng aking mga mata at hindi ko na alam kung saan ako hahawak sa sobrang sensasyon na aking nararamdaman dulot ng kanyang ginagawa. This is a complete heaven. Sobrang namiss ko to. Mahaba akong napaungol nang buksan niya ang kabibi at tikman ang aking perlas. Pagkatapos niya itong timtiman, ay narinig ko pa na para siyang humihigop ng sabaw. Nakakabaliw. Pinipigilan ko ang sarili kong huwag mapasigaw at baka marinig ng kaibigan niya sa labas. Naramdaman kong ngumisi siya. Habang nagbumukbang pa rin, "Huminahon ka, baby. I'm just eating." Ayun na nga ang problema eh. Paano ako kakalma kung binabaliw niya ako? Tumayo na siya at hinalikan na naman ako. But this time, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Natugunin ang kanyang mga halik. Habang ang kanyang mga kamay ay naglalakbay kung saan-saan sa parte ng aking katawan. "Na-miss mo?" he asked with the heavy breathing. I didn't answer because I am drowning to his touch. I said, "Did you miss this?" Medyo madiin na ang pagkakasabi niya nun. At habang ibinubulong yon, ay mabilis niyang hinahagod-hagod ng paulit-ulit ang sensitibong parte na talagang nagpasigaw sa akin. "Yes, yes!" Napangisi siya sa sagot ko. Agad din namang tinakpan ni Zenon na aking bibig gamit ang isa niyang kamay nang medyo lumalakas na ako sa pag-ungol. Dahil sa marahas niyang paglabas-pasok sa aking kuweba. Nangihina na ako sa sobrang sarap. Ilang beses pang naglabas-pasok ang kanyang mga daliri at sumabog na nga ako. Ramdam na ramdam ko pa ang pagragasan ng mainit kong katas. Nang itaas niya ang kanyang mga daliri, ay nakita kong punong-puno ito ng aking juices. Nagulat na lang ako nang isubo niya ang kanyang daliri habang matiim na nakatingin sa aking mga mata. Pagkatapos nun, he already unbuckled his shorts at biglang lumitaw ang kanyang alagang dragon. Hinawakan niya ito at tinapik-tapik pa. I was just watching him intently at pagkatapos niyang gawin yon, ay dinikit niya ito sa akin. I shivered. It's just a single touch but it hit me differently. Handa na sana siyang mag-dive sa balong malalim, pero bahagya ko siyang itinulak para mapaatras. Nanlaki ang mata niya sa ginawa ko. What's wrong?" Naguguluhan niyang tanong. Dali-dali kong itinaas ang aking pang-ibaba at ang aking saya. Pagkatapos ay binalingan ko siya. "This," tukoy ko sa ginawa namin, "is wrong." Akmang hahawakan ko na ang doorknob at nagtatangka ng lumabas, ngunit tinawakan niya na naman ako. "Bakit? Sienna?" May galit na tanong niya. Hindi ako makasagot. Wala akong maisip na dahilan dahil nasabi ko na sa kanya, matagal na kaming wala.
Iyon ang rason ko. Ngunit matagal ko nang sinabi sa kanya noong una pa lang kaming magkita. Alam kong hindi niya ako lulubayan kahit ulit-ulitin ko pa sa kanya yon. Matapang kong tiningnan si Zenon sa kanyang mga mata. May anak na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. What did you say? He asked. Na hindi makapaniwala. Oo, Zenon. May anak ako. Matapang kong sagot. I was trying to look strong but I am shivering inside. May takot sa akin. Pero kailangan kong sabihin to. Napahawak siya sa kanyang buhok at napailing-iling. Pero paano? I mean, bakit? Naguguluhan niyang tanong. He's an intelligent guy, but right now, mukha siyang ewan. Maya-maya ay tumingin siya sa akin. Hindi ko matagalan ang titig niya. Kinakabahan ako. Anak ko ba? Bigla niya na lang sabi. Bumukso ang kaba sa aking dibdib. At hindi ko na alam ang susunod kong sasabihin. Nakakapipi ang tanong niya. Hindi ko siya magawang tingnan sa mukha. I know that he will suspect me. Hindi mapalagay ang dibdib ko dahil natatakot akong baka mahuli niya ako. Napalunok ako ng ilang beses at tumingin sa kanya. Ngumisi ako ng bahagya para tabunan ang kaba sa dibdib ko. Talaga? Tumawa ako. Did you expect na sa 5 taon na hindi tayo nagkita ay wala akong iba? Kasal na ako sa iba, Zenon. At sa ngayon, I have a son already. Masaya na kami ng pamilya ko. Kaya please lang, huwag mo na akong guluhin pa. Bumalik na naman ang galit ko. Zenon cheated on me. A long time ago, kaya wala siyang karapatan na questionin ako. Anong inaasahan niya? Na kami pa rin? Pagkatapos niya akong lokohin, magpapakita siya na parang wala lang? Hindi na niya mababago ang panahon. Nangyari na ang nangyari. Sa ngayon, wala na siyang karapatan sa anak ko. Rio doesn't deserve to know his cheater father. Dumaan ang sakit sa mata ni Zenon sa mga sinabi ko, pero hindi ko na mababawi yon. Nagbaba siya ng tingin at napabitaw sa pagkakahawak sa akin. Bakit ka ba ganito? Nabasag ang boses ni Zenon nang itanong yon. Hindi na natin mababago ang panahon, Zenon. Just leave me alone. Masaya na ako dito, sabi ko. Nagtaas siya ng tingin and look at me. His eyes were bloodshot. Masaya ka ba? Sa pagiging miserable ko? Kasal tayo, Shana. You can turn down the law. What is written in the Philippine Constitution cannot be disregarded. How can you marry someone when you are still married to me? Bullshit. Hindi na napigilan ni Zenon ang hindi niya pagsigaw. He got carried away by his emotion. Ano bang ikinagagalit niya? Kung ayaw mo sa akin, sana sinabi mo agad. You initiated this marriage. At hindi ko akalain na sa huli, ako ang maghahabol. Humina ang boses ni Zenon nang sabihin niya ang huling kataga. Parang pinigang puso ko nang makitang pumatak ang luha niya. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinapatay ngayon, Oceana. Tayo ang nangarap noon. Tayo ang nangarap na magkaroon ng pamilya. Pero bakit sa iba mo ito tinupad? Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang aking luha. Hindi ko na siya maintindihan. Bakit siya nasasaktan ngayon? He can make a family on his own. Total naman niloko niya na ako. Di sana nagpakasal siya sa iba. Nang mawala ako, bakit parang apektado siya? Hindi ko na siya sinagot pa at tuluyan na nga akong lumabas. Iniwan ko siya doon dahil baka kung ano pang masabi ko. I can let my emotions rule over me. Once is enough, and I will not ruin myself again. I trusted him, but he broke me. That would not change anything at all. Umuwi na ako ng bahay. Nasa labas pa lang ako ay sinalubong na ako ni Magnus at Rio. Nakangiti nila akong sinalubong, ngunit nag-ibang kanilang mukha nang makita nila akong umiiyak. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Magnus. Wala akong maisagot. Hindi niya naman ako pinilit. Sa halip, niyakap niya na lang ako. Doon ako umiyak na umiyak. Kahit papaano, ay naibsan ng sakit sa puso ko. Dahil pakiramdam ko ay may karamay ako.
Bumitaw ako sa yakap ni Magnus at binalingan ko si Rio. Umupo ako para magkapantay kami ni Rio. I immediately hugged him tightly. I feel like I don't want to let him go. Rio caressed my back. Don't cry, Mama. Rio is here. Pagpapatahan niya sa akin, mas lalo akong naiyak. Hindi ko kayang mawalang anak ko sa akin. Siya ang buhay ko. Ikakamatay ko kung wala siya. Huwag mo akong iiwan, baby. Sabi ko. I want, Ma. He replied, then kissed my forehead. Kinagabihan, habang naghuhugas, bigla akong kinausap ni Magnus. Tulog na si Rio at kami na lang ang naiwan sa kusina. Malalim pa rin ang iniisip ko. It is because of Rio's father? Bigla niyang tanong. Napabuntong hininga ko. Nagkita kami kanina. Sinabi ko sa kanya na may asawa at anak na ako. Mukhang nabuhayan ang mukha ni Magnus. Ako ba? Are you referring to me? Tumango ako. Sumilay ang matagumpay ng ngiti sa labi niya. Pero sinabi ko lang yon para lubayan niya ako. Siguro naman tatantanan na niya ako pagkatapos niyang nalaman. Bumalik sa akin ang itsura ni Sinon na umiiyak. Sumikip na naman ang dibdib ko. Nasasaktan ako dahil nakikita ko siyang nasasaktan. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako. Kasi kung tutuusin, nauna naman siyang nanakit sa akin. Minahal ko naman siya pero binaliwala niya yon. But I can't deny the fact that I still love him despite of what he had done. 3 araw na ang nakakaraan simula noong huling magkita kami na Sinon. I still couldn't forget him. Umaasa ako pero hindi na pwede. Kaya sa halip na mag-isip ng malalim, mas itinutok ko na lang ang atensyon ko sa anak ko. Bumalik na si Magnus sa Manila dahil may emergency sa bangko kaya kinailangan niyang umuwi. Mag-isa lang ako sa bahay dahil nasa eskwelahan si Rio. Sa katunayan, naghahanda na ako dahil kukunin ko na siya. Malapit na ring mag-alas 4 at uwian na nila. Nang makarating ako sa eskwelahan, nakita ko si Rio na nakaabang sa gate. Napansin kong nanghihina ito. Makikita sa kanyang mukha dahil walang buhay ang mga mata nito at maputlang mga labi. Kaninang umaga ko pa siya napapansin ganito. I asked him if he was okay but he said yes. I trust my son therefore, I believe in him. Nang makalapit na ako sa kanya, kinuha ko ang kanyang bag at ako nang nagdala. Anak, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? He looked at me with a weary face. Yes, ma'am. Gusto ko na lang pong umuwi. Pati boses nito ay mukhang nanghihina. Siguro pagod lang sa eskwela. Napansin ko ang isang robot na laruan na hawak niya. I don't remember buying him that toy. Rio, kanino galing ang laruan na hawak mo? Tanong ko. Dumako ang tingin niya sa hawak niyang laruan at sumilay ang ngiti mula sa kanyang labi. Tito Carter gave it to me. Mabait po siya. Doon ko lang nakita si Rio na nakangiti ng totoo. It seemed like that toy is special to him. Tito Carter, baka you're talking to strangers, ha? Parang may pagdududang tanong ko. Yeah, but he's not a stranger. He said he's your friend. In fact, he's so kind. Gusto ko siya. Sagot naman nito. Carter, palaisipan pa rin yun sa akin. Hindi madaling maatas si Rio sa tao. Pwera na lang kung gusto niya ito or he like the vibe of someone. Wala akong matandang may kaibigan akong nagngangalang Carter dito sa Santa Monica. Isa lang kilala kong may Carter sa pangalan. Zenon Carter. Bumugso ang kaba sa dibdib ko nang maisip yon. Nakipag-usap ba si Zenon sa anak ko? Sa anak niya? No way! Narinig ko na lang mahinang pagising ni Rio. Sabi pa ni Vince, papa ko ba daw yon dahil magkamukha daw kami. Ngumiti na naman siya. Nakakatawa. Hindi ko na lang tinanong pa si Rio. Malakas ang kutob ko na nakipag-usap si Zenon sa anak ko. Paano kung malaman niya na anak niya si Rio? Paano kung bawiin niya ito sa akin? Hindi ko na alam. I don't know what he's up to. I need to keep my son. Inuwi ko na si Rio. Hapon na yon at habang naglalakad kami, parang may sumusunod sa amin. Tiningnan ko ang likod namin ngunit wala naman akong makita. Kahit kanina pa sa eskwelahan, ay parang may nagmamatsyag sa amin.
Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Nang may maramdaman akong may tao sa likod ko, bigla akong humarap. Akmang magsasalita na sana ako, ngunit naurong ang dila ko nang makita kong sino ang taong yon. Si Zenon. Oceana, that was his first word. It took me a minute to speak. My brain still couldn't process his sudden appearance. Nang makita ko si Zenon, si Rio agad ang pumasok sa isip ko. Itinago ko ang anak ko sa may likuran ko. Anong kailangan mo? Hindi ko na marinig ang sarili ko dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Does he know already that Rio is his son? Babawiin na ba niya ang anak ko? Umalis ka na rito. Mahina ngunit mabigat na sabi ko. Nagtangka siyang humakbang para lumapit sa akin. Pero pinigilan ko siya. Hindi ko maatim na malapit siya sa akin. Narinig ko ang kanyang malakas na buntong hininga bago siya nagsalita. Alam ko masaya ka na ngayon. Kasama mo ang anak mo at ng pamilya mo. Hindi na kita guguluhin pa. From what I said, masasabi kong hindi pa niya alam na anak niya si Rio. Good Grace, pumunta ako rito para formal na magpaalam sa'yo. Ayusin ko ang annulment paper natin para makapagsimula ka na ulit. Kasama ang iyong pamilya. Hindi mo na kailangang magtago pa at palitan ng pangalan mo. Parang sinasakal ang dibdib ko habang pinapakinggan si Zenon. Noon pa man, ayaw na ayaw kung nalulungkot ka. Kaya ngayon, I only wish your happiness. I am letting you go, Oceana. I love you. And be happy. Kasabay ng pagsabi niya ng mga katagang yon, ay ang pagtulo ng luha ni Zenon na kanina niya pa pinipigilan. Kahit ako hindi ko mapigilan ang aking sariling luha. I was in midst of pain when Rio held my hand and said, Mama, hindi pa man ako nakakalingon kay Rio, ay nakarinig na lang ako ng pagsalampak sa sahig. Napasigaw ako nang bigla na lang natumba si Rio at nawalan ng malay. Rio, anak! Natatarantang sigaw ko. Mabilis na dumalo si Zenon sa amin. Halo-halo ng emosyon ko. Ngunit nangingibabaw pa rin ang pag-aalala sa anak ko. He's burning in fever, sabi ni Zenon. Let's bring him to the hospital. Umiiyak akong tumango. Si Zenon na ang nagbuhat kay Rio at dinala niya na sa sasakyan niya. Nakasunod lang ako sa kanila habang umiiyak ako. Wala nang laman ng utak ko, kundi puro pag-aalala. Isinugod namin sa ospital si Rio. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko habang nakasunod kay Zenon. Nakarga ang anak ko. Despite of what happened earlier, I still appreciate Zenon's action. Bakas din sa mukha niya ang pag-aalala. Kung alam lang niya, inasikaso na si Rio ng mga doktor. Hindi kami pinapalapit kaya nasa labas lang kaming dalawa na Zenon. Shh! He will gonna be okay. Tahan na, Oceana. Your son is strong guy. Pagpapatahan sa akin ni Zenon. He hugged me tightly and caressed my back as a way of comforting me. It's been a while since he hugged me like this. Walang nagbago. I feel so safe. In his arms, it feels like everything's gonna be okay. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa anak ko. Inalalayan ako na Zenon, paupo sa bench. He didn't leave me until the doctor came out from the room. May dengue fever ang anak nyo, kaya siya nahimatay. The problem is, mangangailangan tayo ng blood donor. Pag-i-explain ng doktor. Ako po, Doc, I initiated. Anong blood type mo, Mrs.? Tanong ng doktor. Type O po. Napailing ang doktor. We need a blood type who's the same as your son. Ang blood type ng anak nyo is very rare. Mahirap hanapin. Pwede kayong kumuha ng donor sa mga kaanak nyo. It could be from the father or the brothers and sister as long as they are healthy. Nanghina ako. Ano po bang blood type ng anak ko? He's B negative. It's a rare blood type. Kaya mahirapan kayong maghanap ng blood donor. Swerte na lang kung may mahanap kayo na B negative sa lalong madaling panahon. Sa paraan pa lang ng pagkakasabi ng doktor, ay tiyak na mahirapan nga kaming maghanap. Napaupo na lang ako at napaiyak. I feel so hopeless. Saan ako makakahanap nun? I can be the blood donor, Doc.
I'm a B negative. Nagulat ako sa sinabi ni Zenon. Kaya napatingin ako sa kanya. He looked at me and gave me an assuring smile. Nabuhayan ako ng loob. At sa sobrang tuwa ko, ay niyakap ko siya. Salamat. Bulong ko. Kung ganon, tara na sa blood testing room. We will examine you first. Dinala na si Zenon para sa blood testing. Ngayong gabi ay sasalinan na ng dugo si Rio. Nasa labas lang ako. Tinagal ng ilang oras ang blood transfusion at habang nasa labas, hindi ako mapakali. Walang tigil ang pagdadasal ko na sana ligtas silang pareho. Pagkatapos ng operasyon ay nakapasok na rin ako sa kwarto ni Rio. Maayos na naisagawa ang blood transfusion. Pareho na silang safe ngayon. Dininig ng Diyos ang dasal ko. Thank you, Lord. We don't have a problem now. Magpasalamat tayo. Magkamat si na daddy and baby. Iyon ang pahayag ng doktor na nagdulot ng kaba sa dibdib ko. Ibang kaba na naman tong nararamdaman ko. Ngumiti ng mapait si Zenon. I'm not the father, Doc. Bumakas ang pagkalito sa mukha ng doktor. Ha? I thought you're the father because you both have the same white blood cells. 99% positive. Bihira lang mga ganong pagkakataon. Sabi pa ng doktor. Tumingin si Zenon sa akin nang may tanong sa mga mata nito. Hindi ko nagawang salubungin ang mga titig niya. Anong ibig mong sabihin, Doc? Nagtatakang si Zenon. Mostly, kapag ganyan ang case, you could be blood-related. Kaya ang alam ko ay mag-ama kayo. Sorry, nagkamali ako. Pwede ba tayong magpa-DNA test? Mabilis pa sa alas 4 akong napalingon kay Zenon. Sabay-sabing, hindi na kailangan yon. Bakit Oceana? Natatakot ka ba? Mapaghamong ni Zenon, lumabas ako sa kwarto ni Rio para iwasan si Zenon. Hindi ko namalayan na nasundan niya na pala ako papalabas. Hinawakan niyang braso ko para pigilan ako sa paglalakad. Oceana, kausapin mo ako. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Anak ko ba siya? Tanong niya sa akin. May antisipasyon na rin sa mukha niya. He was eager to know something. Hindi! Pagsisinungaling ko, pero halata na sa mukha ko na nagsisinungaling ako. I know that you're lying, Oceana. Sa oras na malaman ko na anak ko siya, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. I'll ask you for the last time. Is Rio my son? May galit na sa mga mata ni Zenon. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. I have no escape now. Naunang tumulo ang luha ko. Oo, Zenon, anak mo siya. Napahawak sa Zenon sa buhok niya. His eyes became bloodshot. Nagulat na lang ako nang bigla niyang suntukin ng pader. Nagdurugo na ang kamay niya. Then he turned at me. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang nagawa ko para gawin mo sa akin to? Bakit mo ba ako pinapahirapan, Oceana? Ang hirap mong intindihin. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Zenon? Nagtaas na rin ako ng boses. Siguro ito ang tamang pagkakataon para kumprontahin siya. Yung ginawa niya 5 years ago. Akala niya siguro hindi ko siya nakita. That was my son. At itinago mo? May karapatan ako. Nawalay ako sa kanya ng ilang taon, Oceana. Wala akong ginagawa sa'yo. Sinungaling. Nakita kita. You said you were in Ireland, but you're not. You're busy packing that Queenie, kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko dahil may iba ka na palang kinakalantari. Kaya hindi mo ako masisisi Zenon. Kung lumayo ako, pati na rin na anak ko ilayo ko sa'yo. After I saw you at the mall, I got into a car accident. You didn't know how much damage you caused to me. Naghirap ako. Naghirap kami ng anak mo dahil sa'yo. Bumakas ang pagkalito sa mukha ni Zenon. Parang wala siyang idea sa sinasabi ko. Hindi ko ginawa yon. Totoong nasa Ireland ako that time. Ano sinasabi mo? Ha? Mas lalo lang ako nag-init dahil sa pagdi-deny niya. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Zenon. Hindi mo na ako maloloko pa. At kahit na anong gawin at sabihin mo, hindi mo na mababago ang isip ko. Wala ka ng karapatan sa anak ko. His teeth gritted. No, I always have the rights, Oceana. I contributed my semen. Hindi yun mabubuo kung wala ang katas ko. And in fact, alam ko ang batas.
You both are mine at the first place. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang akin. At huwag mong kalilimutang abogado ako, whether you like it or not.